Hello po mga kapatid, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Liniwisin ko lang itong sobrang init yata kaya para akong nasisilaw mga kapatid. Yan, yan yung view mga kapatid. Ayun, sige, ayan. Hello. Adding natin ito. Nako, ito maganda to. Nandito na yung let's rock and roll. Wait lang Ayun! po. Hello po. Opo, wait lang po Hello po, hello. Ayun ba si Lolo? Ayan. Ba't wala kang video, Iha? Ay, enough ko po I-on po. Mas maganda iyon para makita kung sino yung nagsasalita. Poging-pogi. Oo, kamukha po. Kamukha. Oo. Kamukha. Wait lang, Lo. Wait lang po, na bunga. Opo. Ay, paano ba to? Yan Hindi din ata ako marunong. Yan mo lang yung camera. I-on. Ay, ba't ganun? Wala akong makita. Camera. Ano ba yun? I-remove muna kita, tapos invite kita. Sige. Po ka, Lo. Yan. Nako. Mga kababayan ko, eto na po ang hinihintay nyo. Mga kababayan, nako. The moment of truth. Akyat ka na agad. Saan ka na ba? Akyat ka na agad. Hindi kita makita dito eh. Ayun. I-on mo lang yung camera mo, Iha. Yun! Ayun! Hello po! Kamukha! Minor ba? Pogi! Rason na rason. Pwede ko po ba kayong tanungin kung sino po kayo? At kaano-ano nyo po si Daniel Rason? Pamangkin ko. Bakit nyo po siya naging pamangkin? Kapatid anak ng Danyan eh. Kapatid nyo po yung daddy niya? Oo. Kayo po yung yung idinimanda at ipinakulong? Oo, pinakulong niya yan. Di po ba magkapatid kayo tapos kapatid din po kayo sa iglesia dati? Dati Bawal po yun di po ba sa iglesia yung magdimandahan? Bakit nagawa po niya? Yung sa kanila, kung sa Diyos ba yun, sa demonyo. Di ba? Nako. Yung pong gusto ko pong malaman, ano po ba yung dahilan? Bakit niya po kayo idinimanda? Kasi, binigyan kami ng lupa ng kapatid ng tatay ko, si Babra, sa lugar ng San Miguel, Bulacan. Opo. Sa akin binigay, ako ang pet nun eh. Sa akin binigay ang titulo. Sabi niya, maliit lang kayo, bigay mo sa kapatid ko. That's ako ang kitiwalaan ng titulo. Ngayon, yung mga nakatira, gusto niyang masolo. Sabi niya, pagka hindi ko bibigay yung titulo sa kanya, didimanda ako. Opo. Pinasabi rin sa kamag-anak ko, sabihin mo ako sa kayo, demanda siya. Ayun, 11 taon kami nagdemanda niya ng 11 taon. Naglaban yan. Regarding po dun sa lupa lang po yun. Bukod pa po yun dun sa halaman. Oo, sa halaman na kinuha ko rin sa likod namin. Hindi niya alam rin ang nanay ko binigay rin sa akin yung likod na yun akin pa rin yun. Yung kinuha pa. Nung pong dinimanda po kayo, ano po ang gusto niyang gawin? Hindi po ba kayo nagkaayos or paano po ba? Hindi kami na natapos sa na-desisyon ng korte. Talo siya. Dinesisyon talo ko. So natalo po siya. Ano po ang desisyon ng korte? Baliwala yung demanda niya. Baliwala yung demanda niya. Kasi nga po,
mas malakas po yung ano yung ebidensya po ninyo na Ayun. kaya po kayo nanalo. Oo. Mm. Mga swapang sa kayamanan, kahit hindi ka nila, gusto yung makuha. Ayan, mga kapatid, sa lahat po ng mga kapatid kapatid po yan na magulang ni Daniel Rason, na iniidolo po nating lahat noon. Ngayon, bakit ko po ito ginagawa? Alam niyo po mga kapatid, kasi ito pong si Uncle, meron pong tawag sa iyo si si Daddy eh. Ang nakalimutan ko na lang yung Dako. Oo. Uncle Dako, kay Uncle Ruben naman, Uncle Buga. Oo. Kay Uncle Rolly, Uncle Taho. Yun yung mga pangalan. So, ang sabi po kasi, masama daw po kayong tao, kaya po kayo itiniwalag, tapos nung itiniwalag kayo, binawi nyo daw po yung mga iniabuloy nyo. Totoo po ba yun? Hindi ko binabawi ang abuloy ko. Iyon, sila may sabi sa akin, ako mapatay na yung mag-ina ko, wala akong paghahabilin na ng pera. Ang sabi nila sa akin, pagtiwala ko sa kanila pera, lalo na kay Soriano. Kasi sumweldo sa akin ng 70% nung sinusweldo ko sa abroad Anda naman, binigyan ko ng power of attorney yan para siya kumuha ng pagka-aksidente doon sa pantrangko. Mm-hmm. Ngayon, nung umuwi ako galing ng abroad, nasa kanilang pala pera, hindi sinasabi sa akin na gano'n, na alam mo sinasabi sa akin nasa kanilang pera. Ngayon, pupunta ako parati sa palit, nakailang punta ako, nakatatlo lang punta, sabi sa akin, wag na raw ako pupunta doon. Sabi ko, kung ngayon nyo akong makita ito, bigyan nyo sa akin lahat ng pera ko. Sabi nila, alin pera mo? Hindi po abulo yun. Yung pera yun na pinapadala nyo na 70% po na sahod nyo, tama? 70%. Opo, pinapahawak nyo lang po yun kasi anytime na meron pong mangyari sa inyo, merong tatanggapin yung pamilya nyo, tama? Pag uwi ko, kasi nga, bahay ko sira-sira, may papagawa ako dahil kasi nga, ganun sabi nila, sila muna maghahawak ng pera. Dahil malaki tiwala ko, takala ko nga sila makadiyos. Opo. Sabi ko tiwala naman ako ganun. Hindi rin mababawasan ka ako. Ayun pala, wala akong makukuha kahit 5 pag uwi. Opo, yun po kasi yung kinakalat nila Alam nyo po ba, napatunayan ko na kasinungalingang po lahat ng ginagawang paninirang puri, character assassination sa mga umaalis sa iglesia. Nung ako na po mismo, ang napatunayan ko po mismo, biruin nyo po, noong hindi pa po ako umaalis noon, actually dumadalo pa po ako noon Kaya lang nagba-vlog ako dito, kino-compare ko yung buhay ko dito at saka yung buhay ko sa pamilya ni Beth at saka ni Dan Rason. Naku, napakawalang iya po nila. Parehas na sa pera yan Parehas na. Opo, napakawalang yan nila. Biruin nyo po, hindi ko po pinagtatakpan ko po sila, pati sa pamilya ko, walang kaalam-alam yung pamilya ko. Hanggang sa makamatayan ng nanay at tatay ko, na wala silang alam na inaapi pala ako nitong kinikilala naming mga taong magdadala sa akin sa kaligtasan. Kaya nung pong pinablock ako, sabi ko, teka lang, parang merong mali. Mukhang hindi ito sa Diyos. Totoo yun. Kanya sabi ko nga sa iyo, pasambahin mo na ako rin, pasweldohin nila akong linggo sa bambala ko sa kanila. Hindi ako sasamba dyan dahil sa nakita ko sa demonyo yan, hindi sa Diyos yung relihiyon nila na yan. Ayan, mga kapatid, mga kababayan kapatid po yan mismo ni Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. Kamukhang kamukha tignan nyo po, pinagbiyak na bunga. Diba't pinakulong ako? Pinahuli kami ng Biyernes, kumulang piyansa kinabukasan dahil Lunes na kami nakauwi, nakalaya. Opo. Kuya Be, kapatid ba turing sa akin? Pamatid ka ako. Oo, hindi po kapatid, biruin mo, kapatid sa laman. Ako po mismo kahit hindi ko po kapatid sa sa laman, hindi yung mga umagrabyado sa akin, actually merong nang scam sa akin Pero hindi hindi kaya ng budhi ko na ididemanda. Unang-una, kino-consider ko yung pamilya, yung anak. Kung ididemanda ko ito, kawawa naman yung bata, mawawalan ng magulang. Yan. Kung
maliit na bagay lang naman pera, ba't mo ididemanda? Actually, meron pong nang scam sa akin eh. Ang pera nakikita, tao pa rin natitira eh. Opo, Wala. totoo po yan. Tapos sabihin nila, pag umalis ako sa relihiyon nila, maghihirap ako at magkakasakit. O ilang taon na akong wala sa kanila, bet ako hindi man uminom ng gamot ng butika, kahit isang gamot ng butika, hindi ako uminom. Opo. Ako. Tapos ito pa po, meron daw po kayong anak na namatay, dahil po namatay, kaya daw po namatay yon dahil matigas daw po ang ma-pride daw po kayo. Imbes na umingi kayo ng tulong sa kanila, hindi daw actually nag-o-offer na sila ng tulong. Hindi po kayo umingi ng tulong ha. Nag-o-offer sila ng tulong para doon sa anak nyo. Nag-o-offer sila ng tulong, patay na no sila, pumunta roon eh. Hindi po ganun yung kwento nila. Hindi po ganun yung kwento. Dala silang ambulansya. Opo. Nasa ospital, palabas niya, anak ko, patay na. Sabi ko, ano ba yung ambulansya na? Pinapuntay ka ako ni Daddy rito. Bakit? Ano ba ako sinasakay niya sa ambulansya? Patay o buhay? Patay na to eh. Bakit hindi ka ako. Ang kailangan ko ako, punerarya, hindi ambulansya. Sabi ko. Ang sabi po nila, ito po ang sabi po nila meron po kasi silang sariling version. Ang version po nila, hindi daw po dapat mamamatay yung anak nyo kung tinanggap po ninyo yung kanilang tulong, yung iniaalok na tulong. Ma-pride daw po kayo. Ayaw nyo po tanggapin. Patay na nga, sila pumunta ron. Bago daw po mamatay, ino-offeran na daw po kayo ng tulong. Paano nga? Sa ginawa nila, pinakulong nila ako. Ano bang katarantaduhan yung kako? Hindi kako. Lahat tayong mamatay eh. Ba't kako? Hindi kako. Ayun. Talagang ganyan. Kaya masama daw po ang loob sa'yo ng mga anak ninyo or hindi ko alam kung sino. Baka si Kent po yung masama ang loob dahil namatay daw po yung kapatid niya dahil sa pride po ninyo. Dito to yung silang mga walang hiya eh. Ako po, napatunayan ko po sila po ang mga walang hiya. Biruin niyo po, wala naman akong ginagawa. Ginawan ako ng kwento na hindi naman totoo. Yung pagka may kailangan sa'yo, uutuin ka niyan. Opo, totoo po yan. Tapos na ang kailangan sa'yo, wala nang kailangan sa'yo, wala kang kwentang tao. Opo, totoo po yan. So, noong pong lumalakad po yung kaso, yung demanda, ano po ang naramdaman po ninyo noon, nung panahon na yon? Naramdaman ko walang problema. Sabi ko, baka ako kung tayo, iyang kako, kung iyang kaki turing sa akin yan. Hindi ka ako kapatid ang turing sa akin yan. Pamatid ka ako yan, di mga taong yan. Ako, kahit hindi kami magkabalik ang magkapatid, sa nakita kong ginawa niya sa akin, okay na. Baliwal sa akin ka. Yan. Opo. Hindi ka ako natatakot na mawala ng kapatid. Kung ganyan lang na kapatid. Hindi ka ako kapatid yan, pamatid yan, sabi ko. Opo. So ngayon po, marami po kasi lalo na sinasabi ni Sani Catan, yung pong isa sa mga ministro nila. Chismis lang daw po ang sinasabi namin ng iyong anak na si Sis Myra Rason. Chismis lang daw po yun. Pag umalis yun nga lang si Myra at saka si Ani nung umalis sabi sa akin nandan kanya umalis nagnakaw raw sa kanila. Pino nga, pamamalita mo na nagnakaw sa kanila ng pera. Anong kawalang hayaan yun? Opo. Ako nga po, sinasabi po nila, pinagkakalat nila, na nagdispalko daw po ako ng pera, kaya ako nagkakaganito. Sabi ko, paano nagdispalko? Ako nga nagpapalamon dyan sa mga walang yang magulang ni Daniel Rason na yan Biro mo, linggo-linggo, pagka pumupunta ako sa Apalit, binibilang ko sila ng pasalubong. Ewan ko dyan. Karambol lang. Si Kent, pinapunta ng Dandini sa Smallville. Kinukwento lang sa akin ni Kent. Pumunta raw siya ron. Nalibong pala ang Beto na yan. Opo. Pumasok raw sa gate. Nakita raw ni Beto, pumasok si Kent. Sinabi raw sa taon, "Bet, pinapasok mo yan!" Narinig itong Kent. Lumabas. Sabi niya, teka, walang hiya pala kay mga ito. Bet, kaya ako palalabas pinatabla ko, tsaka palalabas. Opo. Yun nga po, regarding kasi pinasok niyo na po yung Smallville Kasi di po ba meron kayong binabanggit kanina
na in-interview siya ni Drew Arellano na ang laki-laki po ng lupa nyo na to, Kuya Daniel. Oo. Paano po yung kwento nyo? Sabi ni Sandro, ka nabili to. Kasabi-sabi raw na yung Daniel. Mismo lang nagsabi sa akin yung pinsan ko, yung may-ari ng lupa na yun, hindi pa sila bayad nun eh. Si Kaduming eh. Sabi raw ni Daniel kay Drew, hindi kay mana ka namin yan sa kanununuan. Nakaraan sa linggo, nagpunta yung kamag-anak namin na lupa, may-ari ng lupa. Junior, halika lang, sabi sa akin. Sabi, baka ako. Talagang walang hiya pala kay pamangkin mo. Sino baka ako? Si Daniel, bakit baka ako? May interview ka din sa lupa namin na binigay kong hulugan sa kanila eh. Kasabi ka, manarawe ka, nununuan yung lupa na yon. Hindi ba kasama kay Kananda na naguhulog sa amin roon, sa Quezon City roon eh. Checky Peke, Talbog. Ewan ko ka ako. Sabi ko, kung ganyan nga kayo, demanda mo. Sabi ko, kung ganyan, hindi ka, bahala na ikaw itaas sa kanila. Tingnan nyo po tingnan nyo po mga kababayan, kung gaano kabubuti yung budhi ng mga tao na hindi po kaanib sa iglesia. Tingnan nyo po pwedeng idemanda yung pamilya ni Daniel Rason dahil po, dahil biruin mo, hindi mo naman minanatap yung lupa na yon, pinagmamalaki mong minana mo. Masyado pong mayabang itong Daniel Rason na ito. Tapos, magbabayad yung talbog na cheque. Kung di nga pinagsanglaan ng lupa namin ito yan, dami ba lupa nila sa Apalit? Opo. Paano po ba dumami yung lupa nila sa Apalit? Pupunta rito yan. Pagkatapos ng sangla, pagkatubos, lalapit tuloy sa nanay ko. Sa kapitbahay doon sa Apalit, meron sinami, binibenta, ganun lang, maliit lang. Saan nga gawin ng dalawang matanda? Sasangla naman. Ngayon, naka 21 hectares na, pinigil ko na, sabi ko, Tay, matanda na kayo, baka makamatayan niyo yung pakasalaya, pati kami mawalan. Yun, pero alam ko, 21 hectares bago naitigil yung ano na yun. Pero sila, walang punta rito, galing Quezon City doon lang sa ano nang galing yan, Pocater. Opo, sa may Pag-asa. Oo. Pagka mula na malaki naabot ng tubig yung kanila, pilayas din sila ron eh. Opo. Mga eskwela, palayas sa kanila ron. Kaya nga po ngayon po, bilyonaryo na po sila. Alam niyo po bang meron po silang mansion sa La Vista na ang halaga po nun, most likely, more or less 1 billion pesos. Pero wala po ni isa na Soriano at saka na Rason na nakakapunta pa po doon. Pero yung pamilya po, nung asawa ni Daniel Rason, na si Arlene Ruga, karamihan ng angkan po niya nando doon. Pumupunta po doon. Wala akong pakialam sa yaman nila. Hindi ko, sa akin, kinancel ko na sila. Opo. Wala akong hilig makipagharap pa sa kanila. Pero, kaya, yung pong tanong ko po kanina, babalik ko lang po. So, hindi po totoo na itiniwalag po kayo? Hindi ako umalis sa kanila. Kayo po ang umalis sa kanila? Oo, ako umalis sa kanila. Wala ka ako kung makukuha ang buti sa relihiyon na yan. Yan, mga kapatid. Ngayon po anong year po yon? Anong year po yon nung umalis po kayo? Buhat nung 81 81 noon. August 81 August 81. Bali, 82 na naalis ako, punta ako abroad Nung ko pinagtiwalaan magbayaw na sa pera timawa pala sa pera parehas yan. Hindi dapat yan. Yan mga kapatid. Pero with all fairness po kasi po meron pong mga nagpaparatang sa akin na maka Brad Eli Soriano daw po ako. Sabi ko hindi ako maka Brad Eli Soriano. Totoo ka mo, yun lang doon ka mo ko. Kung ano yung totoo kasi napabuti ako at marami ding mga kapatid na napabuti. Kaya lang hindi nila alam na ito palang magkapatid na Soriano na to timawa sa pera. Nako. Allah. Ako nga ay nagsisisit na pagtiwalaan ko pa ng pera mga yan So malamang sa malamang, yung pong ginawa kay Lolita Hison ay hindi din po totoo yun. Kasi talagang ako po napatunayan ko na gumagawa lang ng kwento. Si Lolita Hison
harap ko na rin yan. Dahil kasi wala na ako dyan. Ang tatay ko buhay pa. Opo. Kasama namin doon sa nagpapasalamat sila doon sa may compound nila doon sa may kila Lolita Hison. Opo. Ngayon, interview naman ng tatay ko paano kang padyak. Ang sinabi niyan, sa narinig ko, kanya raw siya umalis diyan sa relihiyon na yan. Ang Soriano ng 500,000 ata, ganon. Ngayon, sabi niya, pakibigay mo lang ay ka-ering 50,000 para baon. Dahil kasi ang baon ng anak ko yan sa lingguhan na ganon ganre. Makaraan ng ang ginawa raw niya, tinawagan niya mami niya, nasa state dahil nga si Lolita Tyson Sabi, mami, nakalimutan mo kang hiramin, iwanan yung baon namin. Di, binigay ko kay Bradley, yung baon niya, 50,000. Ginawa raw nung anak niya, pumunta raw kay Bradley, pinunta, sabi, tinawagan daw. Meron raw, iwan ng mami ko rin 50,000. Wala, pinagkailan na. So, yun po mga kapatid. Sa pere, Ngayon nyo po sabihin na, ay naku. Sabi ko nga po, pagka po kayo ang umakyat, sumampa, marami nang madadamay. Naku, pasawelduhin nga nila ako linggo-linggo, sasambala ako sa kanila. Hindi ako pupunta na rin sa relihiyon na yan. Mukhang matindi po yung po niya. Hindi na ako pupunta sa relihiyon na yan. Pinakulong pa ako niyan, samantalang pinakinabangan na pera ko. Sila magbayad. Marami na, actually po, Uncle, marami na pong, Uncle po kasi ang tawag ko sa mga kapatid po ninyo eh. Actually po, Uncle, marami na pong mga closet at saka mga nagsisilabasan sa iglesia po na yan ni Kulapo, ni Daniel Rason. Kinukulapo na po inaamag na po Bakit po hindi aamagin, hindi kukulapuin? Biruin mo, yung aral hindi na po maganda. Puro bine-brainwash po ang mga tao pagka po hindi ka na po nila kapanalig, ipapablock ka nila, papasamain ka po nila, kagaya ng ginawa sa akin at ginawa sa inyo. So, yun. Paano nga tapos na yung kawalang hayaan na ginawa? Kanya papasamain ka na. Totoo po. Mga tao noon, mga medyo, kung kilala silang matino, maniniwala. Akala po matino. Matino na po. Ngayon alam tino yan, puro po. Opo. Kasi po yung pong kapatid nyo, yung tatay ni Daniel Rason, meron po siyang attempted rape sa Brazil. Ito mo nga. Yung pong kapatid po na yun na muntikan niya ng ma-rape, mabaliw-baliw po yun. Hinanap po namin hanggang madaling araw. Kasi, biruin mo, ikaw ba namang gaganunin? Kanino ka magsusumbong? Walang maniniwala sa'yo. Pagka sa kapatiran ka lang magsusumbong at sila mga pet nila, hindi ka paniniwalaan. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, tapos yung pong, alam nyo po ba na yung pong kapatid nyo, yung tatay ni Daniel Rason, meron pong mga babae. Naku, marami. Hindi po yung chismis. Nakakasama po. Punta kaya kami sa Quezon niyan dalawa kami sa sasakyan kinuha namin yung sasakyan sa Smallville yung sasakyan nila. Ako nag-drive na isa puro mga mga biyuday sakay namin. Alam po yan mismo ng pati si Beth Rason alam niya na may babae itong asawa niya. Kaya nga po kahit sa mismong na lang kalumpang hindi po yan papayag na pupunta po sa pwesto sa lugar po ninyo o kaya doon sa pinsan nyo po. Meron pa po kayong pinsan dyan sa malapit sa unahan Si Mago. Yun, si Uncle Mago. Tsaka po yung namatay. Si Olog. Yun, Uncle Mago tsaka si Uncle Olog. Pagka pupunta po yun doon, sabi ni Mami, samahan mo yun. Baka kung saan na naman pumunta yun. Ako naman po noon, wala naman po akong iniisip. Sabi ko, bakit kaya ako, observant po kasi ako. Hanggang sooner or later na nalaman ko na lang po na meron po pala talagang babae itong kapatid po ninyo na tatay ni Daniel Rason. Alam po yan ni Brad Don Capulong, ni Sis Lisel Capulong, ni Sis Marita Carisma,
at saka ni Rhea sa Sondoncillo. Inaano rin po, inaano nga po yun sinusundan nga po, nagko-convoy sila, nagugulat sila, dito pala yung bahay ng babae ni Daddy, Batman. Doon sa meron sa ni ano pangalan ng singer na si ito sa Tabang, meron rin niya si Rita pangalan. Meron pa po yung pong nagtitinda ng halaman diyan sa may Kalumpit. Handaldal ko. Sa aso ng Desto yan Opo, totoo po yan. Ano po guwapings Kayo na po ang maging lahi ng mga guwapings. Ako, talagang yan. Kanya ako ngayon, ang paliwanag niya, akala nung asawa, tinuturuan ko mga babae. Opo. Babae, hindi alam siya babaero. Yan. Yung kayang asawa ni Archie, nagsumbong sa akin din. Kilala mo si Archie Jimenez? Opo. Asawa po ni Sislita Jimenez. Yung kabit niya, kilala mo? Yung pong Japayuki. Yung kinakasama niya. Nagpipintura raw siya doon sa bahay, pinuntahan niya. Niyakap raw siya, pinagahalikan. Naghalikan. Yan po mga kapatid Sani Katan. Daniel Rason, ngayon mo sabihin na chismis lang ito. Gago kang Daniel Rason ka. Tarantado ka. Ayan, Chuyin mo mismo ang nagsasabi, gago. Malibog pa ka mo sa aso ng Desto yung tatay mo. Yun nga pong si Daniel Rason, yung pong pamangkin nyo po, si Alikabok, si Jesse. Siya po yung dating driver ni biruin nyo po magkakanaan daw si Daniel Rason at saka yung pokpok niyang asawa ngayon si Silver Swan, si Arlene Rason sa PICC magpa-parking doon tapos nagkakanaan sa loob ng kotse. Yun yung asawa niya ngayon? Opo, tsaka si Daniel Rason. Kaya daw po yung kotse umaalog, intensity 10 daw po sa PICC. Paano nga? Lumilindol niya. Ganun po ba yun? Lumilindol po ba? Oo. Baka matindi po. Baka circus po yun. Ako. Parang ala ka. Kasi nga, sa kanila, basta nagsumbong ka sa kapatiran nila, pagka sila na kung kadikit nila, hindi ka papaniwalaan, no? Kaya nga po, ako po ngayon ko po na patunayan na ganun po talaga. Na pagka mabubuking na sila, ang gagawin nila, babaligtarin kanila, gagawang kanila ng kwento at pasasamain ka. Ayun nga. Totoo yun. Biruin nyo po, pinamamalita po nila, nagdispalko daw ako ng pera, meron daw akong inihingi kay Daniel Rason, kaya daw po ako nagagalit sa kanya, kaya ako nagsasalita ng masama, dahil hindi daw po ako pinagbigyan ni Daniel Rason doon sa inihingi ko. Mismong yung commission ko nga po, hindi nila binigay. Inonsi nila ako. Tapos inonsi na nila ako, nananahimik ako. Ako pa babaligtarin nila. Yun lang anak ko nagbenta sa kanila ng bako magkano lang binigay sa kanya hindi sabi sa ang usapan nila papasobra sila ng ganun bibigay sa kanya bigay lang daw siya ng tigil 1,000. Tingnan nyo po mga kapatid pamangkin po mismo ng walang yung na to. Sinabi sa akin ng anak ko si Ken. Nagtatrabaho pa po yun doon at saka dumadalo ngayon po ba idadalo pa po kaya yun? Sana po may mas na rin po yan. Sabi ko mapakalakas na naman. Nakukuha pa ka mo dumalo ka rin, niluluko ka. Kaya nga po Panay papasok mo diyan. Opo. Nung nga po in-interview ko po yung anak po ninyo regarding dyan sa ginawa sa inyo ni Dan Rason, umiiyak nga po siya dahil sabi niya, sino ba namang ang anak matutuwa na yung kanyang ama ididimanda, ipapakulong, tapos pinahuli, araw pa ng Biyernes at hapon na para hindi makapagpiyansa. Sa akin walang problema yun. Wala na sinasabi rin kay Winston. Sabihin ka sa tatay mo batiin na kami Kaya nga po nakikipagbati ngayon, bistado na sila. Bakit po? Biruin nyo po, alam nyo po ba ngayon,
konti na lang po ang nag-aabuloy ngayon sa iglesia nila. Eh, yun nga ano eh. Kilala mo ba yung may-ari ng radio station dyan sa may Dakila? Hindi Naku, po. eh. Yan pala dati galing sa kanila yan. Ano pong Sige. pangalan? Kalimutan ko ang pangalan eh, pero taga-Atlag. Pero kasama, kilala si, magkabarkada sila ni Bal. Ni Bal Roque. Sila magkabarkada. Pero teka, kung di aalis dyan, sa relihiyon na yan. Nakasobra nakalagay pangalan mo ro. Pag nakita 500 lang ang nakita, babatikusin ka. Bete ka, ubusin ko sa kanila, ano ko. Bete ka, ubusin ang yaman ko sa kanila. Umalis Po, na. kasi noon po, yung abuloy, meron pang pangalan. Pero tinanggal po yun lately, eventually. Kalaunan. Nakita raw niya, kanya pala gusto magsobre, makikita yung pangalan mo rin, 500 lang pala ka nakalagay, babatikusin ka kada linggo. Iyasan ko nga teka, ubusin ko ang manulig ba kasi dyan, naubos ang pera. Ay, opo, naku, ngayon po, alam niyo po ba, bago po ako umalis, siguro 2 years ago, nakasalubong po, naglalakad-lakad po kasi sila tuwing umaga. Ngayon, nakasalubong namin, yung pong anak ni Manuling Bacosa, si Brad Randy Bacosa. Ang dalawa lang anak niya, lalaki. Opo, si Brad Randy Bacosa, yung po kasing anak nun, si Seret, kasama ko po sa National Choir. E di sabi ni Daddy, tsaka ni Mami, ni Beth, at tsaka ni Dan Rason, mayabang, oy, yabang, boy yabang, sabing ganyan. Mayabang ka pa ba? Nung mayaman pa kayo, pag pumupunta kami doon, masyado kayong mata pobre. Ngayon, nasaan kayo ngayon? Sabi po, Sino pa mo umubos? ganyan. Sino umubos? Sila rin. Kaya nga po ninuubos nila yung sustansya ng mga kapatid na mayayaman. Sa akin, di bali na ako walang pera, wala na akong sakit. Okay na. Sila marami ng pera, marami naman sakit. Tsaka po, hindi po nila ma-enjoy yung pera nila. Biro mo, paano mo ma-enjoy yung pera mo kung galing sa nakaw yan? Sanay na sila Kanya ganun na-enjoy mo ngayon. Kaya nga po Sanay na. Bali wala yun. I-enjoy at mag-i-enjoy yan. Ako, sa akin kako sila nakakatulog ng ganun. Malamang po ngayon, naririnig din ni Drew Arellano at saka itong mga kasamahan ni Daniel Rason sa kanyang industriya. Ito palang si Daniel Rason sinungaling. Masamang tao pala ito at manggagancho. Naku, biruin niyo po, paano hindi nila mapapatunayan? Tsuhin po mismo ang nagsalita. At saka nakita mismo nung may-ari ng lupa na ini-interview, sabihin ba naman na ikang nunuraw mana raw niya sa kanununuan yung lupa na yon. Sinabi lang niya sa akin nung may-ari ng lupa, di pa nga ikabayad sila nung puro kay check-in talbog pa nga kay binabayad sa akin. Sabi pa. Pero alam niyo po, sa kanila, hindi mo po pwedeng gawin yun na tumalbog yung cheque. Magbabayad ka ng checking talbog. Kaya mga nga yan. Mga sensitive sa kawalang hiyan. Oo nga po yan po mga kapatid, mga kababayan. Siguro naman po maniniwala na po kayo ngayon kay Badong na totoo ang sinasabi ni Badong. Kasi meron po mga nagsasabi, sinungaling lang daw po ako. Baka po nabayaran ni Daniel Rason. Sinungaling nga ka mo, yan ka mong pagtatanggol ninyo. Kami ka walang hiya ang ginawa Ayan ako. Sabi ko. Kaya nga po Sinabi po sa akin ang utol kundan na yan. Alam ba ka, kasi si Eli Buyeke, yun, nakakaano sa mga mayaman. Yun mga basta rot kausap niya mayaman na na-hypnotize. Sabi ka kung saan galing yung hypnotize. Yung palang asawa ni Valentin, si Tessie, may kulam daw yun. Siya mismo may sabi sa akin. Kinuha na ng hingi nga ro, nabigyan. Kanya pala lahat na makausap ng mayayaman, nakukuha yaman. Ganun, na-hypnotize. Magaling ka ako pala yung mga to, Kaya kundi
Sa diocese, sa demonyo yun. I-hypnotize mo yun. Ano ba? Ayun. Yan po mga kapatid. Nayakult po talaga tayo mga kapatid. Nakulto po tayo. Kanya nga pagkaya ko sa sabay, ano ba, kukulto. Sabi ko, magkukulto. Kulto kanil eh. Opo. Totoo po, nai-hypnotize po yung mga kapatid. Actually, ako rin po eh. Hindi ka po pwedeng hindi makuha eh. Ako po, ang ginagawa ko na lang po ngayon, tinitingnan ko yung mabuting naging naidulot noong pagkaka-hypnotize sa akin. Eh, hindi naman po ako mayaman eh. Anong makukuha sa akin na pera? Hindi mo na kumayaman eh. Na-hypnotize ako. Kamatay nung magina ko eh. Nawala. Sa kanila napunta lahat. Tapos sasabihin nilang binabawi kong alam mo sila naibigay eh. Binigay daw po sa inyo lahat ng iniabuloy ninyo. Mga sinungaling mga yan. Sabi po ng kapatid po ninyo. Tamaan na sana ng kidlat at bulog. Kamo. Mamatay na sana kamo na ito. Hindi nagsasabi ng totoo. Yan po mga kapatid ha. Kaya po bang sabihin yan itong sinasabi ngayon ni Brad Philip Rason Jr. Junior po kayo, di ba? Oo. Kapatid ni Dan Rason, kapatid na bunso ni Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. Siya po mismo ang nagsasabi. Kaya bang sabihin nila Daniel Rason yan? Natamaan na sila ng kulog at kidlat? Ay, magbayaw na yun. Sa Pag-asa kami naglilips to lips yung dalawa na yan. Sino po? Si Eli Soriano. Tsaka po. Si Dan. Totoo yan, alam mo yan. Alam mo, ang kabit ng Dan yan, dito sa aming lugar, yung turong bakla. Turong bakla? Ngayon pumunta rin sa amin sa Pag-asa. Hindi nga siya pumupunta din sa Bulacan dahil nadat na nagkayakap ang dalawa rin sa kama. Sabi ng turo, putang ina mo kanya pala ay dito pumupunta sa akin ng dane nasa iyo hayop eh. Babagsakan nga ng halong laki kasi na yan eh. Nawat lang ng nanay ko eh. Yan. Naku po, ina. Alam din ng utol kong Rubin yan. Saka nung Lolita. Dahil nung isang bahay lang kami. Alam po mga kapatid ha. Ayan. Hindi na po sa akin nang galing yan. Ngayon hindi po sabihin na pro-best po ako. Marami po akong iniingatan. Hindi na po sa akin nang galing po yan ha. Nanggaling na po yan sa mismong kapatid ni Dan Rason, na tatay ni Daniel Rason. May relasyon po pala itong sino po may relasyon? Si Dan. At saka si Eli Boy. Totoo yan, manusta ka. Opo, hindi naman po ako sa hindi naniniwala kasi meron po talagang lahing sila, yung Soriano na bakla. Dahil po yung kapatid niya, yung pong Akong, rin po yun. Baliri Balakang noon. Balirin po Balakang noon. Mga yan, ako. May itsa mga puwit niyan eh. Ayan, nako. Hoy. Masyadong mainit po dito at mainit yung ating pinag-uusapan. Totoo lang ang pinag-uusapan natin. Basta may naglulubid tayo ng kasinungalingan. Opo, yun po yung yung hindi maganda, yung naglulubid ng kasinungalingan. Gumagawa ka ng kwento na wala namang kwenta, nag-iimbento ka para siraan ng sino man. Wala po tayong ganung pinag-uusapan na ay naku. Alam rin naman ni Elizabeth na bakla yung kapatid niya na yun. Ay, opo, alam niya po 'yon, biruin niyo si Elizabeth karibal niya yung kanyang kapatid. Sino ba? Karibal niya sa kanyang asawa. Paano nga kanya? Siya rin nagpaligaw riyan eh. Si Eli Boy rin nagpaligaw
Igor yung kay Elizabeth dahil para hindi mahalata eh. Para ano po, para ma-cover up. Para hindi ka mahalata sila bakla na ano nga. So, mga yan mga alas Silvi yan. Nagtaka lang ako, na-hypnotize tayo niyan. Yeah, I like the food, but I'm I'm eating, but I cannot eat because it's impolite to eat in front of people in the camera. But I like it so much. Yan. Ayun po. So ayun po mga kapatid. Ang sinasabi kasi ni Dan Rason, best friend daw sila ni Brad Ellie. Ano nga? Nahuli ko mo si nagli-lips to lips doon na mag-best friend vegan. Baka naman po lips to lips na magkaibigan. Meron bang ganun? Kakarga doon ng balim. Kayo po mismo nakakita? Nakikita ko sila doon sa higaan ng nanay ko. Doon sila nagpapagulungan dalawa ron. Nagpapagulungan po sila? Naku po, ina. Pakita, galing ng Bulacan, dito sa amin, Kalumpit. Putang ina mo kaya pala hindi dumarating si Dan sa akin sa Kalumpit nasa iyo hayop Kumuha ng halop, abas, pupukpuk ito sa higaan. Naawat lang ng yung mga utol ko Ruben, sa kayang mag-asawan Ruben. So ito po palang kapatid po ninyo, namamakla po talaga. Ito po si Dan Rason. Kargado nga ng aliwin. Kargado ng aliw. Naku po, kaya po pala, pagka po yung mga kapatid na mga bakla, pinupuntahan siya, grupo ng mga kapatid na mga bakla, Happy Christian po ang tawag doon. Ang sasabihin po niya, pinapahiya niya yung mga bakla. Sinasabi po nitong Dan Rason na kapatid po nyo, ikaw, magkano nang nabigay mo sa lalaki mo? Yung totoo, wag ka magsisinungaling. Ikaw ba kami magkano bigay rin sa iyo? Ano nga? Ay, di napapahiya kayo ngayon, Daniel Rason. Ayan, Sani Catan, Resty Reyes. Paano nyo ngayon mapapasinungalingan itong sinasabi ng kapatid ng tatay ni Daniel Rason na yung mismong tatay ng sugo ninyo ngayon at yung sugo ninyo noon na kinikilala magkarelasyon? Alam yan naman lahat ng kapatid ko. Dahil doon sa amin nakatira yung araw, doon sa amin sa Pag-asa. Opo. Sila doon sa libis sila Mga squatter lang dati yan doon. Sa baba. Kami nangungupahan kami. Sa taas kami. Totoo lang sabihin ninyo. Hindi yan angat na kayo sa buhay Kung tumingin ka sa kapwa mo kumuwala mababatingin niyo Mas higit pa kayo dati dyan. Baba sila. Hindi magaganda ugali yan buhat ng mga tambuhay. Sa nakita ko. Opo, totoo po yan. Yung po palang yung pumpera, yung karangalan, yung kasikatan, kayang baguhin yan ang pagkatao ng isang tao. Talaga. Pagka niya lang, pagka ikaw pagka may tata, yung ginagawa na yung tangkalan ng Diyos Opo. Totoo yung mga pinasabi nila. Ginagawang sangkalan po nga ang pangalan ng Diyos para ipangalakal, kalakalin. Alam ko, Kaya nga po, ang yaman-yaman na po nila. Ito po bang si Daniel Rason, meron po kasi akong nabalitaan na kagaya rin po siya ng tatay niya na din po, alanganin. Ewan ko sa kanila, dahil dito lang kasi, maliit pa yan, nandito sa amin dito nakatira umalis na sa amin dito yan. Opo. Hindi ko na subaybayan ng niyan. Yung tiyuhin niya, talagang kita-kita ng dalawang mata ko na nag-lips to lips sa tama ng Baka po nasarapan. Tapos sinasipa yung arinola ng nanay ko. Alam mo ginawa ko, mga kabila tatlo nandun. Naglalaro ako sa labas, tinawag ako. Pinaglinis ako. Natapon kasi yung
yung tubig ng Renola, yung pinaghihian nila. Opo. Pwede napilitan ko. Kumuha kay bata pa nun. Oh. Nakita nyo po na nagli-lips to lips. Tapos nasikpa yung Arinola. O, di natapon. Hindi lamad ang putat para sila nandidiri. Ako pinaglinis. Natabig po nila kasi nag-ano po sila. Nagsisirkus po sila. Nagtatamblingan. Hindi ako natatandaan ko yun, 1964. 19, Nangyari yun. 1964 nung nagli-lips to lips po sila. Siguro yung edad na sila ron kundi 17, ako 14 lang siguro ako noon. Kaya namang sa akin ng 4 years yan Basta totoo lang sasabihin ko, nakita ko bakit ba? Ayun po. Ayun. Hindi po kami naninira, mga kapatid, mga kababayan. Sinasabi lang po namin ng totoo. Ako po, hindi na po sa akin nang galing yun. Nakita niyo po ako kung paano ko ingatan yung dapat kong ingatan. Ang nagkwento na po ngayon mismo, kapatid po ni Dan Rason, na daddy ni Daniel Rason, na bayaw po ni Brother Eli Soriano. Ngayon, yung pala, hindi ko alam yun na meron pala silang nakaraan. Naku. Lahat ng lahi namin alam yan, sila mag-on noon. Ano po yung mag-on? Pwede mag-sweetheart. Ay, naku po, na. Hindi po ba yung paninira? Hindi pa ninira yun. Kahit tanong, pag nakausap mo yung utol kong Ruben, saka yung asawa nun, alam yun. Alam niyo po, ito po, meron pong sinasabi itong Betrason, na walang ya daw po yung asawa ni Uncle Ruben. Dahil daw po pinamamalitan niya, Lolita po ang pangalan ng asawa ni Uncle Ruben? Sabi niya, yung Lolitang yun, yung bruhang Lolita na yun, sabi ni Betrason, pinangangala daw po na si Betrason at saka si Dan Rason, yung pamilya nila, ang nagpapasasa sa pera ng iglesia. Totoo naman Saan ba ka mo? Singa ka mo, saan ba kayo galing? Dati ba kayo meron ka mo? Dito lang kayo sa harap ko nakatira nung araw. Dito lang Nakikitira lang po sila sa lupain po ninyo. Nakikitira lang dito sa amin yan noon. Harap ko na yan. Kanya lang umangat nga buhay niya. Nung kasasangla rin lupa namin, nauuto nila 2 matanda. Bibili sila ng lupa sa apalit. Kanya nung pinatigil ko, 21 hectares na. Tatanda ko, 21 hectares na nung pinatigil ko. Ayun. Naku. Ilang minuto pa lang po tayo nagla-live. Naku, ang dami na pong nagbabaga ang mga balita. Kanya, ang tanong ko rin sa utol kong Ruben, sabi niya kasi may pension daw yung mga tauhan rin yan. 7,000 daw sa buwan. Sila Edong. Sila, di mo nga kako, may mga pension kako yung patipas-tipas lang dyan sa iyo. Ikaw baka meron, wala nga Ito mo nga kako, dapat nagkaroon ka rin kako. Sa totoo, kanya lang kako mga tambuhin nila dahil sa atin. Tininggan kako, yaman ng mga yan. Utang na loob. Sa bali nang di magkasundo-sundo. Sa nakita kong ginawa nila sa akin, mo na. Tingnan nyo po, napakakalmado ni Brad Philip Rason Jr., bunsong kapatid ng tatay ni Daniel Rason Jr. Napakakalmado niya. Sa dami ng kasi matagal na po yun yung nangyari sa kanya, kaya kalmado na po siya. Hindi po sa kanila na kahit na hindi kami magkabalikan magkakapatid, okay lang sa akin. Ugali na ginawa nila sa akin. Pero ako, yung ginawa ko sa kanya, nung panahon nung akin nagtataksi, 1917 siguro, edad ko siguro, dumating yan na yan sa pag-asa.
may Roosevelt Road, may San Antonio. Dumating doon umiiyak man sa ate ko. At sa akin ng ate ko, sinalubong ako. Tita, sabi ko, bakit? Ano nangyari? Alam ko yung pagkain. Alam ko lahat. Alaraw gata si Daniel. Tatanda ko, 3 buwan pala. Sabi ko, madali yan. Wala problema yan. Sabi ko, nakikita ko. Gabi yung taxi ko. Labas mo ng oras. Lahat ng kikitain niya, sa'yo na. Madali sabi, kantay ako ng mga isang oras. Yan, mating. Kumita ta ng 20. Alam mo, ang halaga noon, bigas noon. Tatandaan ko 50 centimos, isang salok. At noon na bed, may piso. 120 pa yata. O, isipin mo, makakabili ka na ako ng bigas at ulam mo sa kami, ano ka pa niya, 20 pesos lang yun, ha? 20 pesos. Nung pinaalala ko sa kanya, nung sila mayaman, pinasabi ko sa kamag-anak namin, kasabi-sabi raw, sabi ka sa kanya, noon pa yun. Noon pa nga yun, ngayon kinukwento. Noon nga yun, kinukwento ko na yun. Ngayon, ginawa niya sa akin. Maganda yung ginawa ko sa kanya. Ginantay niya ako ng kawalang hayaan, sabi ko. Sabi ko, taas na humatol sa kanila, sabi ko. Okay lang yan, sabi ko. Lahat ng bagay katapusan. Walang ginawa ang katapusan ng Panginoon na lahat ng bagay mayroong katapusan yan. Hindi ako sa hirap man na mahirap man kako, hindi ako natatakot na kay mahirap. Dahil ako hindi nagugutom. Basta kako kumakain ng 3 beses maghapon, may merienda, okay na sa akin. Hindi ko kailangan yung maraming yaman. Babasahin ko lang po yung yung pong comment from Brad Manuel Osalia sa Canada. Canada itong si Brad Manuel Osalia. Sayang lang pala pinang-aabuloy natin. Talagang na-scam tayo. Brother, ako hindi na ganyan yung pananaw ko. Ang pananaw ko, yung sabi ng Biblia sa Hebreo 6:10 na hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa mga banal. Brother Manuel Oselia, kaya ko po binasa yung inyong comment para wag po kayong mawala ng loob, wag po kayong mawala ng pag-asa na kung nag-abuloy man tayo at niloko tayo ng kinikilala nating mga tao na dapat sanay magdadala sa atin sa kaligtasan, hindi po yan kasalanan po ng Diyos. Tingnan po natin at alalahanin natin yung mabuting nangyari sa atin. Napabuti po ba tayo o napasama? Kaya Brother Manuel Oselia, ako kasi ganun yung pananaw ko. Sabi nga kunin natin palagi yung mabuti at itapon natin yung masama para wag kang mawala ng pag-asa. Tama po ba yun? Uncle Dako? Tama yun. Ang kukunin niya yung mabuti, hindi yung masama. Na kailangan dyan. Para hindi po tayo tuluyang mawala ng pag-asa. Nararamdaman ko mga kapatid yung inyo pong mga mga sentimiento, mga nararamdaman ngayon. Pareho po tayo na nakaramdam ng inustisya at betrayal. Kaya tandaan niyo po palagi mga kapatid na ang Diyos po ay mabuti. Kung meron pong mga tao na ginamit ang salita ng Diyos upang paglaruan yung kahinaan ng mga tao, bahala na po silang managot sa Diyos. Basta tayo, mga kapatid, manatili po tayo sa pananampalataya natin na meron pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maggagawad po ng tamang hustisya para sa lahat. Ipanalangin po natin yung dapat ipanalangin, patawarin natin ang dapat patawarin. Kung meron pong dapat hindi patawarin, ang Diyos po ang nakakaalam. Sabi po ng Diyos, ako ang gaganti, huwag kayong gaganti. Ipaghihiganti po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung sino man po ang paghihigantihan ng Diyos, bahala po siya, mga kapatid. Basta tayo po, huwag po tayo magtatanim ng galit at puot sa ating mga puso. Pabayaan po natin sila. Inagrabyado po nila tayo,
Iniscam po nila tayo, dinaya po nila tayo, sila ang mananagot doon, mga kapatid. Tama po ba yun, Uncle Philip? Ay, tama. Talagang tama yun. Basta, kahit na ginawa nila ako ng ganun, okay lang sa akin. Sabi ko nga sa mga kung nakikipagbati ako, pagbati ako salita niya. Ang gusto niyang mangyari, pupunta ako sa kanya, nakikita naman ako. Alas 8 na kami. Mihingi ng bigas itong Ruben doon sa Kailan po yan? Akala siya tinitingin lang. Kailan Tinitingin lang po siya. yan? Ha? Kailan po yan nangyari? Na nangingi kayo ng ayuda? Karang taon, nagpasama sa akin itong utol kong Ruben. Hingi raw ng ayuda. Yun, alam pa, isaing. Dahil ngayon, pusama ako. Pagdating doon, andun kami sa may, sa may waiting, sa kanila room. Sa Central Daanan po, sa Palit? Oh, doon sa loob, sa administration. Palit? Oo. Balik-balikan. Si yung medal ang niya. Then, di man bumababa, di man nagpapakita. Isipin mo, nandito kami alas 8. Alam mo, nung binigay yung bigas, 11:45. Sabi ko, sa susunod, hindi ako sasama sa'yo. Ginagawa tayong timawa ka ako ng kapatid mo. Sabi ko, ayoko na. Hindi ako sanay ka ako ng ganyan, ginagawang timawa. Kung ngayon ka kay kapatid ang tingin sa atin yan, hindi ganyan ang gagawin sa atin yan. Isipin mo nga ako yun. Alam mo, salita sa akin yung ibang kamag-anak na pati Rangers sa San Marcos, kinuwento ko kay Ka-Oring. Hindi ka tama yun, dapat nga kayo, deliver pa sa inyo eh. Yung ganun, mga sasakyan sila, may mayaman, angat na buhay nila. Tapos nandoon na kayo gagawin pa kayong timawa. Isipin mo nga yun. Kanya sabi ko, sa susunod ka ako, muna ako isasama at talagang hindi na ako sasama dyan. Ayoko ako nung ginagawa tayong timawa. Kung sana ibang tao pa gumagawa ng timawa sa atin, kapatid mo pa ako sa laman. Gaganyanin tayo. Sabi ko, muna. Ako naman ako nakakakain pa namang ayos. Siguro naku, alang malang gawin ng Ruben. Sige ako, ikaw na lang. Pumupunta rin. Alam niyo po ba, ginawan din po ng kwento itong si Uncle Ruben na noon daw pong nagpunta ng Morong Stars, yung beach resort sa Bataan. Ayaw daw po nilang magbayad kasi daw po kamag-anak sila. Yun Samba. po ang kwento. Yun ang kwento. Samba. Diyan po sa yung pong beach resort sa Bataan, yung Morong Star. Baka si Winston na pumunta roon. Si po, yung pamilya ni nandun daw po si Uncle Ruben noon. Kaya lang ayaw daw po nilang magbayad. Yun po yung kwento ni Dan Rason. Pati ba naman niya ikukwento niya? Alam naman niya kung skema tao. Dapat ba kwento yun alam naman niya naman niya yun. Kaya nga po biruin niyo po. Nung pong nagbakasyon po yung mga tiyahin po ninyo from US. 3 po yun galing US Ako po yung kasama po nilang nag-istima, nag-tour guide sa kanila. Tinur guide po namin sila sa Bataan, saan pa ba? Sa diyan sa Smallville. Tsaka sino ba? Yung pong 3 po yun, 3 matandang babae. Meron po akong picture nun. Nakalimutan ko po yung mga pangalan matatanda po silang mga babae. Ano apelyido? Send ko na lang po yung mga picture, nakalimutan ko na po yung mga ngayon, ang po nila, kaya ko po nabanggit yon, pagka po mayaman, ay talagang todo istima, yung pong pinakamasasarap na pagkain. So yan. Pero ikaw kahit nakapatid sa laman yan, hindi ka entertaining yan na maganda. Sa nakita kong ugali nila. Nung yumaman na, yumabang. Yumabang po sila, no? Pero nung pong mahirap pa po yung nyo, hindi pa po ganyan. Ay, hindi ganyan mga yan. Ngayon, yumabang pa. Pareha sila, naku. Actually, di po ba kaninang magkausap po tayo, sabi ko nga po, ako, based sa observation ko, ito,
tapatan lang naman po eh. Based sa observation ko, mabait po talaga yung kapatid nyo. Kaya lang, nadidemonyo nitong asawa niya na si Beth Rason. Bakit siya padidemonyo paano nga kasi babaerong wala sa lugar. Ayun, babaero at saka, Hindi man niya kayang dalahin yung pambababae niya. opo, Ako, babaero po at saka po pa, at saka, mababakla. ay nako. Panlipat asawa ko na rin. Ay, pinakikita ko saan la. Ilang pang asawa ko na yan. Panlima Ilang asawa nyo na po ba yan? Panlima lang. Ay, nako po ina. Pabling pala. Nasa lahi po pala. Talagang pinakikita ko sa nila. Opo, yung pong una nyong asawa, patay na. Patay na yun nga. Doon nga ako na-scam nila nun. Yung pong pangalawa nyong asawa, patay na din. Patay na rin. Yun, sinasabi ko lang po para malaman ng mga hindi po kayo talaga ng bababae na buhay pa yung asawa ninyo. Huleo, ayan. Ay, ang ganda. Yan yung huli ko ngayon. Mukhang artista. Tisay pa yan. Oo nga po, tisay eh. Sabi no, kaya wala mo na akong trabaho, pinatulpaturan ako, sa katuta ka apartment yan doon sa Plaridel. Naku po. Ibig sabihin, nakaramdam po ng pagmamahal. Oo. Totoo yun. Ibig sabihin, hindi po talaga kayo masamang tao. Bet nga hindi. Wala akong pera. Sabihin mo, bet ako mamahalin kung ako hindi nagmamahal. Wala akong pera. Kaya nga po eh. Ibig sabihin, unconditional love yan. Oo. Talagang nakakonditioner si Manoy. Sa Roy. Para sumasarap eh. Para pong kausap ko po sa inyo si Daddy. Ganyan po si Daddy kausap eh. Na-miss ko tuloy si Daddy. Sa pambababae, talo ko yan. Okay. Bakit po, talo nyo po? Kahit magkasama kami, ako napupuri ng babae. Magkasama kami. Ganun po ba? Kaya po siguro, dahil hindi po siya para sa mga babae, para sa mga bakla. Malamang. Kasi Mamamakla po pala. Ano po Oo. pangalan nung dyan? Torombong? Oo. Ano yan? Minsan magkasama kami yan. Minto kami sa Pulilan. Kilala niya yung judge. Nakaano ko. Sabi nung judge, binilong sa kanya, hindi ba ka artista yung kasama mo? Johnny Delgado raw ako. Si Johnny Nainggit po sa inyo, kaya po ganun. Nainggit na sa lupa, nainggit sa maraming bagay. Kaya po kayo pinaginitan. Ala. Sabi ko kahit nasa bataan kami, pag minto kami sa mga babae, ako rin napapanood nila sa TV. Napapanood Kamukha nyo daw po si Johnny Delgado. Akala nila kayo si Johnny Delgado. Ayun. So, mga kapatid, alam nyo po, yan po yung naramdaman ko nung pinablock po ako ni Danya Rason at pinapasama ako, pinapakalat sa mga kapatid na masamang tao si Badong, lumalaban sa aral, lumalaban sa mga aral. Naramdaman ko na itong iglesia ni Danya Rason, iglesang sa demonyo. Bakit? Wala naman akong ginagawa na masama. Actually, pinagkakalat pa po nila, na naglalasing na daw po ako. Isang katutak na alak yung nasa hotel na pinagtatrabahuan ko, ni isang patak, hindi po ako uminom eh. Ako nga, meron akong alak na nakaano rito. Ayan may ginseng pa yan. Alam ko po yung ginseng na yan Ayan, ang ginseng Ayan sa loob. Kaya nga po, alam ko pong ibig sabihin ng ginseng na yan, para po saan yan eh. Pampabayo. Victor! Woohoo! Victor!
Victor. Sa Roy Soy. Ng Victor yun, sumasaragoy-goy eh. Ay, nako. Ay, nako. Ayan, mga kapatid. So, ito po yung unang gabi ni Brad Philip Rason Jr., ang junior na kapatid ng tatay ni Daniel Rason. Pag nakausap mo ang Ruben, makikita mo, makakausap mo yun. Sabi sa akin, gusto ka rin kausap. Nako, ba't niyo po binanggit? Baka po itiwalag po yun. Eh, ano kung tiwalag? Hindi ako tatakot tiwalag sa relihiyon nila na yan. So, ibig sabihin po, hindi po kayo itinawalag. Kayo po mismo ang tumiwalag. Ako lumayas dyan. Tiwalag. Tiwalag. Paano ka di tiwalag? Gala ka ng pera. Ganun ang ginagawa sa'yo. Pag wala ka ng pera, anong pakinabang sa'yo? Titiwalag ka nga nila kahit hindi. Ikaw na, sarili mo. Kaya nga po. Kaya ako, napatunayan ko po na yung mga pinagsasabi nila na masamang tao si ganito, masamang tao si ganon. Nung pong sa akin na po nangyari, ay, hindi totoo ito. Kasi unang-una, kilala mo po ang sarili mo eh. Ito. Di po ba? Sabi ko, teka nga, napakawalang yan ang mga gago na tong demonyo na to eh. Biruin mo, alos buong buhay mo. Alam niyo po ba, 20 years po akong nanilbihan sa pamilya po na yan. Wala po akong sahod. Kung nga driver pa ni Soriano sa Guagua, magpupulong doon eh. Uwi kami Quezon City eh. 5 patay man hindi mo ako binabayaran yan eh. Minsan atrasado pa kain ko eh. Hindi po ba kayo naka lips to lips? Na medyo lang. Ano po? Na medyo lang. Ay, nako. Pauwi na kami Quezon City, nabul kami ng Iglesia ni Cristo. Paspasan may tayo na sa likod. Nasa super highway kami ron. Dati ang Roosevelt, pinarada ko sa gasolinan. Talagang siya interest, gusto yung patay. Mga Iglesia ni Cristo nung araw. Opo. Totoo po yun. Kung alam po lang ka kung ganyan ang gagawin sa akin, pinapatay ko na ako sa Iglesia ni Cristo yan. Kasi po, hindi po kayo masamang tao. Yung po ang ibig sabihin po nun. Alam ko lang ka kung kayo walang hiyang ka ko yan. Nung ko nang hinabol kami ng Iglesia ng Cristo, pinaabot ko na rin yan. Talagang pinapatay ko na yan. Hindi ko tatagal pa, walang hiyain rin ako. Kaya nga po, yun po mga kapatid. Ito po yung unang gabi. Anong oras na po ba dyan, Uncle Dako? 8. Alas 8. Oh. Ano pa po ba ang gusto nyong ibahagi? Meron pa po ba kayong gustong ibahagi o sa susunod na lang muna? Susunod na lang. Kung ano gusto mo itanong, sagutin ko kung ano inalalaan ko. Ganun lang. Sige po. Ayun, salamat po. Pwede po kayong magsalita ngayon para panghuling pananalita sa lahat ng mga nakikinig at makikinig. Marami pong nakikinig at makikinig after po natin ng live na to. Ganun ba? Kung kayo sobra paniwalaan sa relihiyon, huwag na kayo maniwala. Nasaksihan ko, sinungaling ang mga yan. Wala kayo makukuha ang buti riyan. Puro lang kwento. Wala kwenta. Kanya mabus mabuti eh. Rumekta na lang kayo sa taas. Wala pong bayad. Ako po, ganyan po ngayon ang ginagawa ko. Rekta na lang sa taas. Nananalangin, nagbabasa ng Biblia, gumagawa ng mabuti. Wala pang bayad at wala pang, hindi ka pa kukonsensyahin. Minsan sinasama ko po misis ko Elsa Day to eh. Minsan nasasama ko sa simbahan ni Re. Ayun, kasi ako driver niya eh. Meron kami sasakyan. Dahil nga yung minsan, niyahatid ko siya roon. Minsan pinapapasok niya, kalikakat pumasok ang dali. Papasok naman ako. Kinig-kinig lang naman ako roon. Wala mga akong mawawala. Ganun lang naman ang ko. Pero yung pag nakita kong hindi maganda, hindi na ako tatagal. Ganun lang. Relihiyon marami ko nakita. Wala akong makita relihiyon na walang hindi sa pera. Puro pera involved. Opo. Kaya ang ginagawa, rumirek. Tama. Sigurado pa ka kung
kakarating sa Panginoon Diyos ka, akin nasasabi ko, wala pang bayan. Pero meron Totoo po. Tinatanong ako na iba, ano ba yung religion mo? Wala. Ako sa taas lang ako tumatawag. Tapos na. Tapos na. Tama. Punta ka sa religion, nilulukuhin ka pa kaya ako na nga po. Hindi mo yung yan. Sarili ka na lang. Opo. Huwag na nagsarili ko, gumanda buhay ko eh. Opo. Tama. Marami pa ako nakilala magaganda. Huling asawa ko rin. Ayun na. Mistisa po, no? Mistisa. Oo. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Kailangan gumawa, maka-Diyos ang gagawin. Tama. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gagawa ka. Gagawa ka na mabuting. Ang Diyos naman po, maawain talaga eh. Ito yun. Gagawa ka na inakala mo maka-Diyos yung ginagawa mo. Baka ang gagawin mo lang ay puro pambabae. Alam mo nangyayari sa buhay mo. Magkakasakit ka pa ng HD yan. Maniwala kayo. Kaya nga po. Kanya ako lang kung ginagawang puro buti. Lahat pa pumunta sa akin, tulong. Pag akin may tutulong, binibigay ko. Sige. Kailangan kong lulukuhin. Ganun. May tutulong puro pa sarili. Ala. Sabi ko yun ako. Bahala. Ayan, sige po mga kapatid at Uncle Philip, salamat po sa inyo pong asahan po namin sa susunod na mga pagkakataon ay makausap po namin kayo uli. Oo, sige, walang problema. Basta totoo lang ba yung pag-uusapan natin? Opo, problema. walang halong kasinungalingan. Pawang katotohanan lamang. Lahat ng pinasabi ko sa iyo, totoo yan. Kahit sino kaharap na riyan. Alam nila lahat yung mga pinagsasabi ko. Opo. Salamat po uli at magandang gabi po dyan. Yeah, salamat po. Ayan, mga kapatid. Yan. Pirate. Ginagamit natin kay Bibian to eh. Opo, sa apo po nyo. Oo. Sa anak po ni Mama Mary Mayra Rason. Pinuntahan nga ako rin. Gusto ko nga araw akong makausap. Opo. Nagkausap kami. Sabi po okay na ba? O sige, okay, tatawag na po ako, magla-live ako, sasampa ka ha. Sabi ko, yung pong ginamit niya, yung pong account po niya. Yun nga, yun. Opo. Nandito po ngayon siya naman po ang paakyatin ko, yung anak po ninyo. Manonood naman po kayo ngayon. Di ba? Si Mama Mary, Mayra Rason. Nandiyan po si Mayra? Opo, nanonood po siya. O, sige po, abang nandyan po kayo, papaakyatin ko po siya. Ay, nasaan ba siya? Parang wala. Kasi kanina nakita kong siya eh. Ayan. In-invite ko siya. Mama Mary, gusto ka makita ng iyong tatay? Nasaan ka ba? Nakita ko nanonood ka. Ba't di kita makita ngayon dito? Ayun po mga kapatid. At salamat po sa Diyos, Uncle Philip Rason Jr. sa pagpapaunlak niyo po at marami pong naliwanagan sa inyo pong mga kwentong kahindik-hindik. Kapanapanabik. Ayan po. Sige po. Salamat po. Ayan. Sige. Ayan. Ayan po mga kapatid ha. Hindi na po sa akin nanggaling yung dapat marami po kasi akong kino-consider. So ngayon, hindi na po sa akin nang galing yung kaya yung mga binibintang sa akin ng iba dyan na ako'y maka-brother Eli, hindi po mga kapatid. Alam ko lang kung paano makipaglaban. Ako ngayon ang sasabihin ninyong bobo. Ako ngayon ang sasabihin ninyong baliw. Merong bang baliw na merong strategy? Sinong baliw ngayon? Ang dami kong resibo, no? Sino ngayon ang baliw? Sino ngayon ang walang resibo? Napakarami kong resibo. Unang-una, ako, sarili ko ang resibo. Pangalawa, ayan, si Mama Mary. Pangatlo, ayan, nako, daming resibo. Meron pang binanggit kanina, nako. Ayun, si Mama Mary. Akit ka nga, Mama Mary. Ayun. Yan, nako.
Ayun! Mama Mary, ano ka ba ngayon? Mama Mary o Maria Magdalena? Magdalena Palakol. Ano ko? Nagluluto ako eh. Magdalena Palakol si ngayon si Mama Mary. Magdalena Palakol, napanood mo ba yon? Ang dami, nako. Ang init. Nalate na kasi ako nagising eh. Ngayon lang ako na nagigising ko na. Oo. Hindi mo napakinggan. Ay, hindi ko nga napanood kasi nga kakagising ko lang, minessage lang ako ng bibed. Hindi mo napanood, hindi mo napakinggan yung sinabi na itong si Dan Rason, yung chewin mo, at saka si, nahuli niyang nagli-lips to lips. First day pa lang yun. First day. Ano? First day pa lang. First day pa lang yun, ha? First day pa lang yun, mga kapatid. Nako. Tignan mo nga. Hey, huwag mo kang binabanggit si... Hindi ko nga binabanggit, siya ang nagbanggit. Sabi ko, baka po matiwalag po sa niyan. Ay, naku. Sabi ng tatay niyo, ano ngayon kung itiwalag nila? At least totoo, di ba? Oo, kung totoo naman. Puro totoo lang naman ang sasabihin eh. Tingnan mo, kaya nga ako, gusto ko siya makausap mo para hindi isipin, nakikreate lang ako ng ano. Di ba? Correct. Ayun, Hindi... kinuwento niya yung dinimanda siya, kung ano yung punot dulo. Oh. At least ikaw na mismo ang nakaalam. Di ba? Ako na mismo ang nagtanong on the spot. Kaya nga, kasi ako tinatanong, at least tatay ko na. Siya na mismo, anong sabi nung mga nanonood, siya yung demanda. Kaya nga, tapos itong si Daniel Rason, biruin mo, nung in-interview pala siya ni Drew Arellano, sabi ni Drew Arellano, ang laki nitong lupa ninyo, doon sa Kalumpang, sa Smallville nga. Ang laki nitong lupa nyo, Kuya Daniel. Magkano nyo nabili to? Ito, binana namin mana to sa kanununuan namin. Yung palang kamag-anak ninyo na nagbenta ng lupa, na nagsanla pala ng lupa sa magulang ni Dan Rason, nanonood nung time na yon. Sabi, napaka-sinungaling nitong kapatid mo, sabing ganyan kay sa tatay mo. Napaka-sinungaling niya, di ba? Akin yung lupa na yan, sinangla ko lang sa kanila, yung binabayad nila sa akin, checking talbog. Sinasabi nila yung lote ng lolo't lola ko. Nung oras na ako nagising, alas 3 na ako anong oras na ba? Alas 3 na ako nagising. Kaya yun mga kapatid, napakaraming kasinungalingan nitong pamilyang Rason na to, tsaka Soriano. Ngayon, napapahiya na sila ngayon, lalo. Napapahiya sila ng todo-todo. Sabi ko nga, ngayon, sanikatan, paano mo sasabihin ngayon na sinungaling at gumagawa lang kami ng kwento? Kaya nga, yun yung mga, ni Boy Tawa. Kaya nga. Dapat Ngayon, sanikatan. Sige, pamalian mo yan. Sabihin mo, sinungaling kami. Hindi siguro akala nila hindi mo kayang invitein si Johnny. Si Johnny Delgado. Ang tawag namin diyan si Johnny. Oy, Johnny. Kamukha nga ni Johnny Delgado Nakailang asawa? Nakailang asawa na? Kailan Nakalima. lang yung Nakalima. Kinasal pa yun, yan dyan sa huli. Kasal siya sa huli mga kapatid, hindi po siya ng bababae Namamatay po yung mga napapangasawa niya. Kinasal siya dyan. Yung huli niya na yan, kinasal siya. Daig pa ako. Kasal po siya, mga kapatid. Ganyan po kagwapo si Johnny Philip Rason Jr.
tamang trabaho eh. Siya yung tinatrabaho. Kaya nagmalaki pa, wala akong trabaho. Malaki pa, no? Oo. Nang-i-invite pa. Nag-i-invite pa. Ay, nako. Eh, ulam ko. Beef! Ano yan? Beef! Beef. Ay, nako. Ano pa aanin ko? Yun. Meron ka pa bang gustong ikwento? Nag-message lang. Yung pamangkin ko raw, i-accept mo kasi nga nag-message siya sa'yo. Sino? Tita Mayra, sabi niya, Tita Mayra, nag-friend request ako kay Badong eh. Ayaw akong i-accept. Sino? Anong pangalan? Kasi hindi ako nag-accept basta-basta. Yung Bata Angel. Okay. Sige, Ay, i-accept sabi niya, ko. Tita Mayra, kasi nga, yung pinapanood namin yung episode, ano, nanonood kayo ng series? Tarantado kayo? Ginawa tayong No, Netflix. Actually, merong mga kapatid nag-message sa akin. Sinasabi nila, alam nyo brother, kakasubscribe lang namin ng Netflix, pero hindi na namin nagagamit yung Netflix namin ngayon dahil ikaw na po ang sinusubaybayan namin ngayon. Oh, nagsusubaybay din daw sila. Kaya nga, Tita Mayra, yung next episode, sabi bang gano'n, sabi ka, ay, yan yung ako sa Badong. Next episode ko dyan. Ayun, para daw Sabi kasi ko- updated. Oo. Merong nagtanong dito, sabi niya, ako rin late na, sabi ni brother Raynel Andres ng California, USA. Sino ba kalaplapan? Naku, panoorin mo na lang, ayoko magsalita regarding dyan. Secret. Yun mo, secret. Secret, ay pamakawalan nyo na lang kasi hindi naman galing sa akin bibig yun eh. Sa bibig ng Secret. iba yun. Sikretong malupit. Sikretong malupit. Ay, merong kantang ganun eh. Mapapamura ka ng pakshit malutong. Kaya nga, di ngayon kamo, ano kamo ngayon? Yan. Meron, ano kasing kanta yun? Sikretong malupit. Pwedeng pabulong. Nakalimutan ko tuloy yung kanta na yun. Ayun, mga kapatid. So, manood na lang po kayo mamaya. At i-end na lang natin ito para mapanood nila yung review. Kanina pa ba kayo nag-live? Oo, kanina pa Mga nawas kami ka na- nag-live nun. Hinahanap nga kita eh. Natutulog kasi ako eh. Pero kung may nag-chat sa akin o kaya may nag-call, pag may nag-call kasi, ma-releasing ako eh. Pero kung mag-chat lang, yung alarm nga, hindi ko iniintindi eh. Yun. So, maraming manonood niyan. At maraming, alam ko na kung sino-sino manonood. Nang i-invite pa! Sige na, magluto ka muna at kakain muna ako. Hindi man nagagalaw yung pagkain ko kasi walang respeto yung kumakain sa harap ng kausap. Sige na. Sige, bye-bye po. Hasta la vista. Bye-bye. At pista.